Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Taong 1987, probinsya ng Cagayan. Berting, pasensya ka na talaga kung dito kami sa tahanan mo sisiksik. Wala kasing ibang mapuntahan. Marami namang paupahang kwarto, pero wala kong sapat na pangbayad. Hirap nga din akong pakainin ng dalawa kong anak. Wika ni Cora sa kapatid na si Berting. Kasalukuyang nagsalo sa pagkainan ang mga ito. Kakarating lang ni Cora kasama ang mga anak sa tahanan ng kapatid. Natanggal sa pinagtatrabahuang pabrika kung kaya't wala ng pantustos at pambayad sa inupahang bahay. Sa hirap ng buhay, napilitang umuwi ng probinsya. Nasa na ba kasi yung lalaki mo? Pagkatapos kang anakan dinala ka sa malayong lugar, basta ka na lang eewan. Hindi ka na nga pinakasalan, ganyan pa ang ginawa sa'yo. Kung maibabalik lang ang dati, Cora, pinatay ko na sana yung lalaking yan Kahirapan at pagdurusa ang sinapit mo sa kanya. Tugon ni Berting. Berting, alam ko naman na galit ka sa kanya. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na Nagsisi rin naman ako sa nangyari. Pero may mga anak akong dapat itaguyod. Bahay naman to ng mga magulang natin at ako lang ang nakatira. Dito na kayo para may kasama ako. Nakakalungkot ang mag-isa Mas masaya kapag marami. Ilang taon na itong panganay mo? 15 anyos. Etong bunso, 3 taong gulang. Salamat talaga, Berting, ha? Sa dating kwarto na lang kami para hindi ko na magalaw ang ibang kwarto. Pero maiba ko, ginagawa mo pa rin ba hanggang ngayon ang bagay na yon? Abay, oo naman. Wala ko ibang pagtutuunan ng pansin maliban sa gawaing bukid. Hindi naman palagi. Sa tuwing may loko-loko nagpaparamdam lang, alam mo na kung ano mangyayari sa kanya. Sa kabilang banda, hindi mapakali sa kinaupuan ang panganay na anak ni Cora, si Karen. Kanina pa ito nakatingin sa chewy ni Berting. Naninibago dahil ngayon palang nakainkwentro ng taong may tattoo sa muka. Umabot pa ito hanggang sa leg. Mga simbolong hindi maintindihan ang ibig sabihin. Meron din sa kanang braso. Grupo ng mga letra ang nakaukit. Hindi niya rin nagustuhan ang datingan dahil parang bilanggo nakakalabas lang mula sa preso. Karen, napapansin ko kung paano ka tumingin sa tsuhin mo, ha? Hinuhusgahan mo ba siya? Uunahan na kita. Hindi siya masamang tao kagaya ng iniisip mo. Tigil-tigilan mo nga ang ganyang titigan. Baka mapagsabihan ka na, Berting. Mas malala yun man disiplina kaysa sa akin. Wika ni Cora nang sila na lamang ang naiwan sa pagkainan. Naunang natapos si Berting. Nagpaalam na merong gagawin sa labas. Nanay, paano maging mabuti ang ganong tao? Sa katawan nga lang wala ng respeto kung ano-ano yung nilalagay. Hindi po ba masama yun? Templo ng espiritu yung katawan natin tapos ano yung ginagawa niya? Dinudumihan. Aba, itong batang to kung makapagsalita mas magaling pa sa akin. Kilala ko ang tsuhin mo. Mabuti siya at saka ang tatong yon hindi gaya ng nakikita mo sa mga adik o taong naghahanap lang ng dumi sa katawan. May mahalagang pakinabang ang bawat simbolo at letrang nakaukit. Ay nako, pero mas mabuting magligpit ka na dyan, bilisan mo sa pagkain. Nang mahanda natin yung kwartong tutulugan. Etong batang to. Umirap na lamang si Karen. Pinagtatawanan pa ang naisip tungkol sa chewin. Marami siyang kaklase at kakilala na ganito ang miyembro ng pamilya. May tattoo sa katawan at kadalasan mga taong nasasangkot sa masamang gawain. Pagkatapos magligpit, nagtungo siya sa sala at binantayan muna ang nakababatang kapatid. Hindi pa tapos sa paghahanda ng higaan ang ina. Ilang sandali pa dumating si Berting. Natakot ang dalaga dahil may dala itong itak. Meron pang mantsa ng dugo. Seryoso ang muka. Dumiretso sa sariling kwarto. Maya-maya ay lumabas din.
Sinundan ito ng tingin ni Karen mula sa bintana. Hindi lang malaman kung saan nagtungo dahil madilim na ang paligid. Karen, pumasok ka na dito para makapagpahinga. Mahaba ang biyahe natin kanina. Kailangan na nating matulog. Pakisara ang bintana at pintuan. Pero Nay, saan pupunta yung kapatid mo? Umuwi siya dito, may dalang itak. Duguan. Pumasok ng kwarto niya tapos lumabas dumiretso dun oh. Baka may masamang gagawin yun ah. Uy, nanay! Napabuntong hininga na lamang si Cora sa sinabi ng anak. Kung makapag-isip naman to, sobrang brutal. Hindi ba pwedeng may kinakatay lang na baboy sa kapitbahay? May piyestahan daw sa kabilang sityo kaya naghahanda. Kung ano-ano yung pumapasok sa kokote mo. Halika nga dito! Hindi na nakasagot si Karen nang pilitin ng ina na wag nang pansinin ang ginagawa ni Berting. Makalipas ang ilang oras, nalimpungatan si Karen sa kaluskos na nagmumula sa kusina. Maingat siyang pumuslit. Naabutan ng chewin na puno ng dugo ang katawan. May nakalatag na lamang loob sa mesa. Kung hindi lang siya nakakita ng lamang loob ng baboy noon, iba ang iisipin ngayon. Dito napagtantong tama ang sinabi ng ina kanina. Hindi na siya nagpakita kay Kaberting. Bumalik na lamang ng kwarto. Kinabukasan naimbitahan din sila sa piyestahan ng sityo. Nakaugalian na maghahanda ang bawat bahay sa ganitong okasyon at papakainin ang bawat bisitang darating. Kilala man o hindi. Naging masaya ang takbo ng una, pero habang tumatagal, pinauwi sila na Berting. Cora, iuwi mo ang mga bata sa bahay. Doon na rin muna kayo. Tama na ang pagkain, baka mamaya iba ang malunok nyo. Wika ni Kaberting nang makalapit. Kagad ibinaba ni Cora ang bitbit na plato. Hindi pa nangangalahati pero inilagay sa tabi. Ano ba naman yan? Kakasimula lang kumain ng tao. Ano po bang problema ni Tio Berting? Wika ni Karen. Binaybay na nila ang daan pauwi sa puntong ito. Marami pa silang nakasalubong na makikipiesta na rin. Ang dami talagang sinasabi, Karen. Kapag sinabi ng tiyo mo na umuwi, uuwi tayo. Walang kukontra. Para yan sa kaligtasan natin. Bilisan mo nga ang paglalakad. Sa bahay na lang tayo kakain. May natirang kape at tinapa doon. Ano ba yan? Kung kailan makakakain ng masarap na ulam, hindi pa matutuloy. Tapos ito uuwi, kape. Tinapa yung kakainin, nanay naman oh. Sana nagbalot tayo. Hoy, bata ka. Masasampal na kita, tumigil ka. Hindi na nagpumilit ang dalaga kahit gustong-gustong manatili sa fiesta. Wala ring magagawa dahil walang kasama at walang kilala doon. Pagdating ng tahanan, dumiretso sa kwarto at nagtampo. Hinayaan naman siya ng ina. Labis na pagkaburyo ang naramdaman ng mga sumunod na oras. Walang ibang magawa kung hindi umupo at mahiga. Wala ring masyadong gawain sa bahay ng tiyuhin dahil ito mismo ang kumikilos. Pagkagising nila kanina, tapos na ang lahat maging ang pagwawalis ng bakuran. Nang makapagpaalam sa ina, naglibot-libot sa paligid si Karen. Hindi naman lumalayo hanggang iilang metro lang mula sa tahanan. Tanaw din siya ng ina na nasa bakuran tumatambay. Naupo ang dalaga sa nakatumbang puno ng nyog. Pinanood ang mga saranggolang nagliliparan sa hangin. Hindi nagtagal. Napalingon ng may magtanong. Isang alin na papunta rin ng piyestahan. Iha, narinig ko na may salo-salo raw rito. Meron nga ba? Nagutom kasi ako kakalakad eh. Kaya nagbabaka sakaling makakakain. Saan ba may handaan? Unang napansin ni Karen ang malagkit na titig ng ali. Ilang beses din siyang napapigil ng hininga dahil naaamoy ang alingasaw. Hindi malaman kung saan galing ang matinding baho. Takip ilong niyang sinagot ang matanda.
Dumiretso na lang po kayo sa daan na yan, no? Sa dulo may mga bahay, maraming tao. Doon po may handaan. Ganun ba? Maraming salamat, Iha. Ikaw ba hindi ka nagugutom? Sumama ka sa akin. Makikikain tayo doon. Nagdadalawang isip si Karen. Marahang umatras ng tinangkang lumapit ng matanda. Nginitian na lamang niya at saka tinalikuran. Naging mabilis ang mga hakbang nang mapansing nakatingin pa rin. Nakakatakot naman yung matandang yun. Kinilabutan ako ha. Tinginan pa lang parang may masamang balak na eh. Na paano ka, Karen? Ano ba yung binubulong mo, ha? Nagsasalita ka mag-isa, baliw ka ba? Grabe ka naman, Nay. Wala, yung Ali kasi nagtanong kung saan daw may handaan. Tinuro ko po sa kanya tapos niyaya niya akong sumama. Ayoko naman po kasi mukhang masamang tao eh. Parang nangangamoy nga rin. Ang baho, ang sakit sa ilong. Nagsisimula na naman yung bunganga mo. May napansin lang sa tao, iisipin kagad na masama. Ay nako, magtimpla ka na lang ng gatas para sa kapatid mo. Para kang baliw. Sumunod ang dalaga. Gusto ring maibaling sa ibang gawain ang atensyon. Takip silim nang mapadaan muli ang ale na nagtanong kanina. May dala itong supot na naglalaman ng kung ano. Tumutulo pa ang malagkit na likido. Huminto sa hindi kalayuan. Lumingon sa tahanan. Dali-daling isinara ng dalaga ang bintana kung saan siya nakasilip. Bago yun, nakita niya kung paano itong tumingin at ngumiti. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan niya uli ang bintana sa pag-aakalang umalis na. Pero laking gulat dahil naroon pa rin. Nakangiti habang kumakaway. Naibaling na lang din ang pansin sa nakababatang kapatid na biglang umiyak. Karen, inaaway mo na naman ba yung kapatid mo? Ikaw talaga. Sabing bantayan, ba't mo pinapaiyak? Palit nga tayo. Ikaw ang magluto sa kusina. Ako mag-aasikaso. Sumunod si Karen, pero hindi maalis ang isipan sa matanda. Panay ang kanyang pag-iisip. Hindi umalis sa paglipas ng mga sandali. Saka lang lumakad nang makitang paparating si Berting. Dumiretso ang chewin sa kinakatayuan ng ali kanina. Sinuri ang buong paligid. Matapos makaamoy ng samyo dahil wala nang naabutan, pumasok na ng tahanan. Nagtaka si Karen sa kinikilos niyang ito. Cora, may tao bang nakamasid sa bahay kanina? May napansin ako sa hangin eh, kaso walang naabutan. May nakita ka ba? Ang anak mo, huwag mong pakainin dahil hindi siya gutom. May gumagambala sa bata. Sandali lang. Dito lang kayo. Wika ni Berting. Dali-dali itong lumabas upang suriin muli ang paligid. Dito na nakaramdam ng takot si Cora, maging ang anak na si Karen. Parehong hindi makakilos sa kinakatayuan. Nadala sa tono ng pananalita ni Berting at sa galawan nitong nagsasabi na merong ibang nilalang. Inantay nilang makabalik. Mas lalong nangamba nang marinig ang winika. Wala akong naabutan, pero sigurado ko may dumaang aswang. Wala ba talaga kayong napansin kanina? Tao o bata, kahit matanda, maging hayop na kahina-hinala, meron ba? Wala. Totok kasi ako sa mga bata, kaya hindi ko napansin ang mga bagay-bagay sa paligid. Bihira namang may dumadaan dito. Napaiwas ng tingin si Karen ng balingan ng pansin ni Berting. Naintindihan ng chewin ang kilos niya, kaya hindi nagdalawang isip na magtanong. Ikaw, Iha, halata sa galaw mo na may nakita ka eh. Sabihin mo sa akin para magawan kagad ng aksyon. Kung natagalan ako sa pag-uwi, malamang hindi lang yan ang aabutin ng kapatid mo. Pwede niyang ikamatay ang anumang gagawin ng aswang. Dahil sa sinabi ni Berting, mas lalong nadagdagan ang takot ni Karen
Wala sa sariling napasabi ng katotohanan. Kanina po kasi habang nakaupo ako doon sa nyogan, may dumaang ali. Nagtatanong po kung saan yung handaan eh. Sinagot ko naman po. Tapos kanina lang dumaan uli. Huminto siya sabay titig dito sa bahay eh. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Hindi ko naman po matitigan kasi natatakot ako sa kanya eh. May nakita ka naman pala. Ang tagal mo pang sumagot. Berting, wag mong pabayaan ang pamangkin mo. Umiiyak pa rin. Anong gagawin mo? Ayaw tumahan, no? Kinarga ni Berting ang bata. Inusala ng dasal. May kung anong ginuhit sa noon nito. Hindi nagtagal tumahan din ng paslit. Ipasot mo ito sa bata pansamantala. Hindi ko hahayaang makalapit ulit ang aswang na yun dito. Hahanapin ko. Pagbabayarin ko yan. Wika ni Berting. Sabay abot ng pangontra. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Karen na mamangha sa ginawang kilos ng Shuhin. Sa simpleng salita, napatahan ng kanyang kapatid. Unti-unting nabuhay ang kuryosidad tungkol dito. Kaya sa mga sumunod na oras, walang ibang ginawa kung hindi magmanman. Makaraan ang ilang sandali. Napansin ni Karen ang paghahanda ng Shuhin. Nagsukbit ng itak sa tagiliran. Umusal ng dasal habang naglalakad. Gusto niyang sundan pero nang makita ang kadiliman sa labas, iwinaksi sa isipan. Sa sala na lamang tumambay, inantay ang pagbabalik nito. Nang tumagal, unti-unting naririnig ang mahinang halinghing mula sa labas. Hinayaan lang nung una sa pag-aakalang lilipas. Pero nang magsunod-sunod na para bang gawa ng mabangis na hayop, dali-daling tinignan. Sa unahan, bumungad ang aninong kahubog ng tao. Lumitaw ang nanlilisik na mga mata. Gumagalaw ang buhok na para bang may sariling buhay. Mahaba ang mga kuko. Naglalaway. Nakalabas ang mga pangil. Malakas na napasigaw si Karen dahilan para magising ang ina. Gabing-gabi na sumisigaw ka, Karen. Ano ba? Ikaw bata ka! Hindi na ituloy ni Cora ang sasabihin nang makita ang aswang. Gumagapang na ito sa damuhan patungo sa tahanan. Dali-daling sinara ang bintana na sinilipan ni Karen. Nasaan ba si Bertie? Nandito na ang aswang. Karen, hawakan mong maigi ang kapatid mo. Wag na wag mong bibitawan. Napapitlag ang dalawa nang may bumagsak sa bubong. Ang sunod na namalayan ay ang presensya ng aswang. Kinalmot ng kinalmot ang tagpingyero hanggang sa mabutasan. Kaagad hinarap ni Cora ang itak sa nakasilip na nilalang. Sige, pumasok ka dito. Tatantarin kita ng pinong-pino. Walang niya. Sinasamantala mo ang pagkakataon na wala ang kapatid ko dito sa bahay. Huwag kang magpakampante. Marunong din akong lumaban. Sige, subukan mo nang magkaalaman tayo. Napansin ng nilalang ang kanyang takot kung kaya't hindi nasindak. Sa halip ay mas lalo silang pinaglaruan. Palipat-lipat ito ng pwesto. Basta na lamang lumilitaw sa butas ng bubong, sa silong at sa mga bintana. Nagyakapan ng mag-ina. Nang hindi na makayanan ang nararamdaman, sumiksik sa sulok at napadasal na lamang. Dininig ng langit dahil makalipas ang ilang sandali. Dumating si Berting. Diretsyong sumugod sa aswang na kasalukuyang tinatrabaho ang pagbutas ng bubong. Abala ito sa ginagawa, kaya hindi napansin ang paglapit. Tinaga niya at itinulak pababa. Bumagsak ang nilalang, pero mabilis na tumayo. Akala mo siguro makakalusot ka, no? Hoy, ulupog! Kailanman hindi nagkamali ang aking tangan sa pagpaparamdam, lalong-lalo na kung merong nagbabadyang panganib. Magigang gabay ko, hindi ka makakalusot. Masama ang titig sa kanya ng aswang. Umangi lang napakalakas. Sumugod si Berting, inunahan ng halimaw. Sinalubong naman siya ng atake,
Pareho pang nakailag ang dalawa. Muling sinugod ang isa't isa, pero walang nagbago. Alisto ang bawat panig, mabilis na nakakaiwas. Aba, ayos ka rin ano. Matanda ka na, pero marunong pa rin sa labanan. Walang kupas ang lakas, kagaya ng pagkalimaw niya. Kung hindi ako nagkakamali ng pang-amoy, ikaw yung napansin ko sa handaan na biglang nawala. Tapos ito, pamilya ko talaga ang natipuhan mong biktimahin. Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Tinapik ni Caberting ang mga orasyon na nasa kanyang katawan. Laking gulat ng lahat ng magliwanag ito. May malakas na puwersa na lumalabas sa bawat tattoo sa katawan. At ang puwersang ito ay dumidiretso papunta sa kanyang likuran. Lumilikha ng isang napakalaking figura. Malaki ang pangangatawan na hugis unggoy. Makikita ang takot ng aswang nang makita ang malaking nilalang na nasa likuran ni Caberting. Balak pa sanang tumakas, pero huli na. Mabilis na kumilos ang nilalang sa likuran ni Caberting. Binuhat ang napakalaking bato. Inihagis papunta sa aswang na tumalon sa puno upang tumakas. Tinamaan ng aswang. Tumilapon papalayo sa lugar. Kagad naman siyang sinundan ni Caberting, maging ng nilalang. Paulit-ulit na sinuntok ni Caberting ang mukha nito. Kasabay ng bawat pag-atake ay ang pagdampi ng malaking kamay ng nilalang. Halos maging kalabasa na ang mukha ng aswang dahil sa lakas ng bawat pag-atake. Tumagal ng ilang minuto ang ginawa ni Caberting at ng kanyang gabay. Durog na ang buong katawan ng nilalang. Wala ka nang makikitang kahit anong bakas ng nilalang. Napabuntong hininga si Caberting. Kasabay nito ay naglaho na rin ang kanyang gabay. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang mag-inang Cora at Karen sa nasaksiyan. Pinuri ni Cora ang husay ng kapatid. Hindi pa rin pala nawawala ang kaibigan mo. Mahusay talaga kayong dalawa. Maraming salamat kapatid ko. Yan ang napapala ng mga masamang nilalang. Kinabukasan matapos ang kaganapan, tinanong ni Karen ang ina tungkol sa tiyuhin. Nanay, ano po ba talagang klase ng tao si Tio Berting? Walang katulad yung tapang niya. Nagawa ba namang harapin at mapatay yung aswang? Tayo nga dito, halos mahimatay na sa takot eh. At saka nakita ko kung paano siyang lumaban. Kakaiba po talaga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi talaga basta-basta ang Tio Berting mo. Kung tawagin niyan dito, antingero, manunugis ng aswang. Palagi niyang hinuhuli ang mga nanggagambala eh. Ang gamit niyang lakas, yung mga simbolong nakaukit sa kanyang katawan. Ito ang tumatawag sa kanyang gabay. Nakita mo naman siguro ano? Nakita mo ang lahat ng nangyari kagabi. Ganyan kalakas si Berting. Pinag-iisipan mo ng masama. O yan tuloy, nagulat ka. Napaiwas ng tingin si Karen nang makaramdam ng hiya. Sa puntong ito ay nagsisisi dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano laban sa chewing manunugis. Hindi ko naman po kasi alam na ganun pala. Akala ko po kasi dinudumihan niya yung katawan niya sa tattoo. Bakit kasi hanggang sa mukha meron? Pwede namang sa kamay o braso eh. O sana malinaw na sa iyo ang lahat. Mabuti nang nalaman mo habang maaga para hindi mo na siya pagdudahan. Dito na tayo titira sa tahanan. Kasama ang tiyuhin mo kaya umayos ka. Bumangon ka na nga dyan. Tumulong ka sa gawaing bahay. Nagtatabas na ng damong Tio Berting mo. Ligpitin mo mga sinampay. Sumunod si Karen. Lumabas at nagtungo sa sampayan. Habang nagliligpit ng mga damit, hindi maiwasang pagmasdan ng tiyuhin. Kung titignan, masasabing pabayang tao dahil sa mga tattoo sa katawan. Pero kung aalamin ng katotohanan, mamamangha ka na lamang. Sa paglipas ng mga araw, nagkamabutihan din silang magkapamilya.
Naging maayos ang takbo ng pamumuhay kahit payak lamang. Nasanay na sila sa palaging pag-alis si Berting pagsapit ng gabi. Pumupunta ito sa kumpare sa kabilang barangay para maglibot sa mga lugar na maaaring ginagambala ng mga nilalang at elemento. Magkasamang tumutugis. Umuwi ng umaga, minsan naman ilang araw bago makabalik. Hindi naman sila pinabayaan dahil nag-iiwan ng mga pangontra. Isang gabi sa kalagitnaan ng pagtulog, nabulabog na lamang sa malakas na katok. Si Berting ang nagbukas. Bumungad ang kumparing nangangailangan ng saklolo. Duguan ito at sinasabing hinahabol ng aswang. Dumiretso sa kanila para makahingi ng tulong. Naging alisto ang lahat, lalo na nang makita ang nilalang. Nakaabang sa unahan. Pauwi na ako eh. Biglang sumugod na puruan ako. Buti nga nakarating pa ako dito eh. Mag-ingat ka pare ha. Matindi yung kalaban eh. Ganun ba? Kaya pala pamilyar ang amoy. Hayaan mo ako nang bahala dito. Kung dati nakatakas yan, ngayon sisiguraduhin kong hindi na. Tignan mo nga naman. Inaantay talagang may lumabas sa atin ano? Matapang ang isang to. Lumabas siya nang makitang nag-aantay ang nilalang. Pagapang-gapang ito sa damuhan habang umaangil. Hindi pa man nakakalapit si Kaberting, sumugod na ang nilalang. Naging maingat naman ang matanda. Iniwasan ang atake. Pinag-aaralan ang galaw ng aswang. Ilang sandali pa ay sumugod na si Kaberting. Kaso nga lang malakas ang kalaban. Tumilapon pabalik si Kaberting nang tamaan ng atake. Pare nag-iingat ka. Naglalaho yan bigla tapos lilitaw sa harapan mo. Hindi nga nagkamali ang kaibigan. Laking gulat ni Kaberting. Matapos niyang tamaan ng atake, biglang nawala ang aswang. Laking gulat nito nang mapunta sa kanyang likuran. Muli na namang tumilapon si Kaberting papalayo. Tumama pa sa malaking puno. Napuruhan ng matanda. Napasuka ng dugo. Matagal ko nang inaantay na merong kayang makipagsabayan sa akin. Mukhang dininig ang aking panalangin. Drogo, handa ka na ba? Matapos magsalita ni Kaberting, umilaw ang lahat ng tattoo sa kanyang katawan. Kagaya ng nangyari nung una, lumabas ang napakalaking nilalang sa kanyang likuran. Siguraduhin mo lang na hindi ako mabibitin sa laban na ito. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Dahan-dahang naglaho sa kanilang paningin. Mabilis ang bawat kilos nito. Nagmumula sa iba't ibang lugar ang pag-atake. Tinatamaan ng matanda, maging ang kanyang gabay. Pareho nilang nararamdaman ang malakas na kalmot ng aswang. Ano na, Drogo? Anong plano mong gawin? Hahayaan mo ba yung nilalang na yan na mapuruan tayong dalawa? Matapos magsalita ni Kaberting, laking gulat nito dahil biglang tumigil ang atake. Hanggang sa napasigaw na lamang ang kaibigan. Gulat na gulat si Kaberting. Bumaon sa tagiliran ng kaibigan ang kuko ng aswang. Ito ang binalingan ng atake. Drogo, tapusin mo na ang labang ito. Muli na naman silang sinugod ng aswang. Hindi makita sa kanilang paningin. Paulit-ulit silang kinakalmot. Kanina pa ako napipikon sa isang ito. Bumuelo ng paghampas si Drogo. Tinamaan ang aswang. Durog ang buong katawan ng nilalang. Sumambulat ang dugo sa buong lugar. Mabilis sa binawian ng buhay ang nilalang. Kagad namang nilapitan ni Kaberting ang kanyang kaibigan. Nilapatan ng paunang lunas at orasyon upang hindi kumalat ang laso ng aswang. Drogo, masyado mo naman yatang pinatay yung aswang. Dinurog mo. Wala na akong makita nasa na ba yun.
Puro dugong nagkalat sa paligid na lang ang meron dito. Yan ang mapapala ng mga nilalang na humahamon sa atin. Mauna na ako, kaibigan. Matapos magsalita, muling naglaho si Drogo. Pasensya ka na, biglaan yung pagpunta ko. Nadamay ka pa tuloy sa problema. Pero maraming salamat pare hindi mo ko pinabayaan. Ano ka ba, wala yun? Maligaya nga ako dito ka pumunta Isa yung patunay na malaki ang tiwala mo sa akin. Ibang klase talaga kayo ng gabay mo pare. Malakas yung aswang na yun Kaso napikon si Drogo. Hinampas, ayan. Lasog-lasog yung katawan. Dugo na lang yung natira Habang nag-uusap ang dalawa, nakikinig lamang si Karen sa kanila. Sa pagdaan ng mga araw, nakabisado na ni Karen ang ugali ng Shuin. Dito lang din napagtanto. Mabait ang tunay na ugali ng Shuin kahit hindi palaging tumatawa. Protektado sila sa anumang kapamakan, sa mga tao man o sa kahit anong nilalang o elemento. Isang aral ang naiwan kay Cora. Hindi lahat ng may tattoo ay masamang tao. Bagong kwento pa rin yung kasunod natin mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa bantay ng lantawan o lagusan ng mga nilalang at elemento. Ulitin ko mga kabayan, bagong kwento pa rin ang kasunod. Yung ibang kabayan kasi natin mahina sa pakikinig Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang bantay ng lantawan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Solomon. Taong 2000, probinsya ng Samar. Lumaki na walang ina si Solomon. Namatay ang kanyang ina nang siya'y isinilang. Tanging ang amang antingero na si Tolome ang siyang kinagisnan niyang magulang. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapag-aral si Solomon. Masyado kasing liblib ang kanilang tirahan. Anak, pasensya na kung hindi ko naibigay sa iyo ang buhay na nais mo. Wika ni Mang Tolome. Wala po yun, tay. Alam ko naman po na ginawa mo ang lahat para sa akin. Hindi mo naman ako pinabayaan. Kaya naman wala kang dapat ihingi ng tawad. Tugon ng batang Solomon. Anong plano mo sa buhay? Kahit hindi ka maging antingero kagaya ko, wala namang problema. Susuportahan kita sa lahat ng pangarap mo. Napangiti si Solomon sa sinabi ng ama. Matapos ang araw na yun, ginawa ni Solomon ang lahat para mas matuwa ang ama. Ngunit ang tadhana'y tila hindi sumasang-ayon sa kanya. Habang lumalaki, naging tampulan ng tukso sa kanilang baryo si Solomon. Lampa at mahina si Solomon. Palagi siyang kinukumpara ng lahat sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi pinakita ni Solomon sa tatay ang nararamdaman. Alam niyang mag-aalala ito at ayaw niyang dumagdag pa sa iisipin ng ama dahil marami na itong problema. Isang araw habang naglalakad pauwi sa bahay, biglang nadapa si Solomon. Pinagtawanan ng mga kapwa bata. Kabilang dito si Gab, na bagong kapitbahay. Sobrang lampa mo, no? Akala ko ba mahusay na ang tingero yung tatay mo? Bakit mahina ka? Huwag niyo nga idama yung tatay ko sa usapin natin. Wala siyang alam sa away natin Kaya kung meron kayong iinsultuin, ako lang dapat. Hindi ko naman ni-insulto ang tatay mo. Tinatanong ko lang kung bakit ka lampa. Tapos yung tatay mo mahusay. Saan ka ba nagmana? Siguro sa nanay mo, no? Matagal nang patay ang nanay ko, pero dinadamay niyo pa. Napakapangit ng ugali niyo. Umalis nga kayo! Itinulak niya si Gab, dahilan para matumba ito sa lupa. Salbahay kang sama ng ugali mo. Mula ngayon talaga magkaaway na tayo. Napalakas ang tulak ni Gab kay Solomon, kaya naman napahiga ito sa putik. Mabilis na nagtakbuhan ng mga bata kasama si Gab. Samantalang si Solomon,
Naiwan habang nakaupo sa putik. Napabuntong hininga si Solomon. Tumayo siya at umuwi sa bahay. Gulat na gulat si Mang Tolome nang makita ang anak na napakarumi. Oh, anong nangyari sa'yo anak? Bakit puno ng putik yung katawan mo? Wala po to. Napaiga lang ako sa putikan habang naglalaro kami. Alam ko anak, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Napayuko si Solomon. Hindi kaagad nasagot ang tanong ng ama. Pasensya na po. Ayoko po mag-alala kayo, tay. Ay, nauunawaan kita. Pero sa susunod anak, huwag kang magsisinungaling sa akin. Pwede ba yon? Opo, tay, hindi na po ako maglilihim sa inyo. Matapos ang araw na yun, sinikap ni Solomon na sabihin ang lahat sa ama. At gaya ng pangako habang nagbibinata si Solomon, napalapit siya sa tatay. Samantalang si Tolome, ginawa ang lahat upang matulungan ang anak, upang mapalakas pero gaya ng dati, mahina at lampas si Solomon. Hoy anak, huwag kang umiyak, kasama yan sa buhay. At saka binata ka na. Hindi bagay sa katulad mong umiyak na parang bata. Kasi naman tay, ang sakit kayang madapa. Nagkasugat pa ako tapos tatawanan mo lang ako. Ay sus Mariosep, lalaki ka ba talaga? Dapat hindi ka umiiyak ng ganyan. Etong batang to, kaya ka kinukutsa ng mga tao dito eh. Tay, nagpapakatotoo lang ako. Masakit naman talaga kaya napapaiyak ako eh. Pero lalaki ako. Oo na. Kahit anong sabihin ko meron kang dahilan. Pero darating ang panahon, sigurado ko lalakas ka rin at magbabago. Maraming salamat po tay. Mas pagbubutihan ko pa yung pagsasanay ko. Magmula ng araw na yun, sinimulan ni Solomon ang pagsasanay upang mas maging mas malakas. Tuwing umaga ay gigising upang mag-ehersisyo. Tumatakbo sa paligid ng tahanan. Nagbubuhat ng maliit na troso. Ginagaya ang galaw ng ama tuwing nagsasanay ito sa pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, madalas siyang panghinaan ng loob. Minsan kapag hindi magawa ng tama ang isang galaw, susuko na lamang, higa sa damuhan. Bakit ba kasi ang hina ko? Kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako kasing galing ni tatay. Isang araw, nakita siya ng ama na nakaupo lang at tila walang gana. O anak, hindi ka magiging malakas kung konting hirap lang sumusuko ka na. Pero tay, wala namang nagbabago sa akin eh. Kahit anong gawin ko, lampa pa rin ako. Bakit kaya hindi ako maging kagaya mo? At sinong nagsabi sa'yo na dapat maging katulad tayo? Anak, hindi mo kailangan maging antingero o maging kasing lakas ko. Ang mahalaga, matutunan mong lumaban sa sarili mong paraan. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba. Ang mahalaga, nagkakasundo kayo ng sarili mo. Natigilan si Solomon sa sinabi ng ama. Gusto niyang maging malakas hindi lamang para sa sarili, kundi para na din sa ama, upang hindi siya ituring na mahina ng ibang tao. Simula noon, mas pinagbuti ni Solomon ang pagsasanay, kahit mahirap hindi kagad sumuko. Kaso nga lang, sa tuwing maririnig na pinag-uusapan ng mga tao sa baryo, bumabalik ang pag-aalinlangan sa puso. Sayang, anak pa naman ni Tolome, pero parang walang ibubuga. Oo nga, kuko kay Tolome. Hindi ko na ipipilit ang bata. Hindi talaga lahat mamamana ang lakas ng magulang. Narinig ni Solomon ang usapan sa baryo. Kahit anong pigil niya, hindi maiwasang masaktan. Kahit anong gawin, hindi pa rin sapat. Pag-uwi ng tahanan ay tahimik lang ito, na kagad namang napansin ni Mang Tolome. Narinig mo na naman ang usapan sa baryo ano? Hindi sumasagot si Solomon. Anak naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Hindi silang magpapasya ng kapalaran mo, ikaw lang. Pero tay, tama naman sila eh.
Wala naman talaga ako ibubuga. Dahil ba hindi mo nakikita ang bunga ng pagsasanay? Ay nako, hindi ibig sabihin nun walang pagbabago. Huwag ka kasing magmadali. Darating ang araw, magugulat ka na lang sa sarili mo. Napaisip ng malalim si Solomon. Gusto niyang maniwala sa Ama. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging malakas. Hindi lang para sa tao, kundi para na rin sa kanyang sarili. At sa pagkakataong iyon, hindi niya na hinayaang lamunin siya ng panghihina ng loob. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay, anuman ang sabihin ng iba. Nang makita ni Tolome na desidido ang anak sa pagsasanay, binigyan niya ito ng isang baka. Pero ang baka na yon ay hindi kagaya ng iba. Wala itong sungay. Kakaiba ang wangis kumpara sa mga kalahi niya. Tay, bakit ganyan yung itsura ng baka na yan? Dahil kagaya niya, naiiba ka. Pero ipinapakita lang ng baka na yan, kahit naiiba ka, meron kang pakinabang. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay. Sa paglipas ng panahon, palaging kasakasama ni Solomon ang baka sa pagsasanay. Isang araw, mataas ang sikat. Nag-iensayo si Solomon sa may kakawayan, malapit sa tahanan. Hawak niya ang lumang itak ng ama habang paulit-ulit ang mga galaw na itinuro ni Tolome. Habang abala sa pagsasanay, bigla niyang narinig ang kalusko sa damuhan. Paglingon, isang malaking itim na nilalang ang dahan-dahang lumalapit. May matulis na kuko. Nanlilisik ang pulang mga mata. Parang malaking aso, pero mas matangkad. Mas nakakatakot ang anyo. Doble ang sukat. Hindi sinasadya ni Solomon na mapatamaan ito ng itak. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Nanindig ang balahibo ni Solomon. Napatras. Nanginginig ang kamay habang hawak ang itak. Doon niya lang napagtanto. Hindi ito ordinaryong hayop. Isa itong ungo, ang alagang nilalang ni Manuel. Biglang sumulpot mula sa masukal na daan ang isang matandang lalaki. Matangkad, payat, may mahabang puting buhok. Si Manuel. Halata sa mukha nito ang galit habang dahan-dahang lumalapit kay Solomon. Walang yaka, bata ka. Paano mo nagawang saktan ng alaga ko? Ay, hindi ko po sinasadya. Akala ko po kung ano lang eh. Sa isang iglap, inangat ni Manuel ang isang kamay. Nagdilim ang paningin ni Solomon. Bumigat ang hangin. Nararamdaman na merong pumipigil sa galaw. Kasunod nito, isang matinding hampas ng hangin ang dumapo sa kanyang dibdib. Napahiyaw siya sa sakit. Napalod sa lupa. Pakiramdam niya, may matatalas na kuko na humiwa sa kanyang balat kahit wala namang humahawak sa kanya. Bata ka pa para makipaglaban sa akin. Kaya mag-iingat ka kung kakalabanin mo ko. Nanginginig sa takot at sakit si Solomon. Pakiramdam niya ay hindi na makahinga. Hindi nagtagal, isang pamilyar na boses ang pumalahaw. Hoy Manuel, anong ginagawa mo sa anak ko? Dahan-dahang lumakad si Mang Tolome papunta sa kanila. Nakatitig ng matalim kay Manuel. Kita sa mukha nito ang galit. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon dahil sinaktan niya ang alaga ko. Hindi niya sinasadya ang nagawa, Manuel. Pero ikaw, sinaktan mo ang anak ko ng walang dahilan. Hindi ko papalampasin ang bagay na yan. Matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. O sige, walang problema sa akin. Kailan mo gustong mamatay? Masyado kang mayabang. Bukas sa tabi ng ilog, doon natin tapusin to. Laking gulat ni Solomon. Sa isang iglap, nawala si Manong Manuel, pati na rin ang kanyang alaga sa hangin. Nanatiling nakaluhod si Solomon sa lupa, habang si Tolome ay nakatayo, nakatitig sa kawalan. Hanggang sa dumating ang araw na napag-usapan ni Tolome at Manuel.
Madilim ang langit kahit umaga pa lang. Makulimlim at parang may nakaambang panganib. Sa tabi ng ilog, naroon si Tolome. Matatag na nakatayo habang inaantay si Manuel. Hawak niya ang kanyang lumang sundang, ang sandatang matagal nang kasama sa bawat laban. Sa hindi kalayuan, narinig ang tunog ng mga sanga na parang may mabigat na nilalang na dumadating. Mula sa kakawyan lumabas si Manuel. Mabagal ang paglalakad, pero ramdam ang bigat ng presensya. Sumunod sa kanya ang alagang ungo. Mas mabangis ang itsura. Matalim ang mga kuko. At ang mga mata, pulang-pula. Huminto si Manuel sa tapat ni Tolome. Huling laban mo na to, Tolome. Handa ka na bang iwan ng mundo? Tignan natin kung sino ang mawawala sa mundong ito. Biglang lumundag ang ungo papunta kay Tolome. Mabilis ang kilos nito, pero hindi natinag si Tolome. Sa isang iglap, iniwasan niya ang mabilis na hampas ng matutulis na kuko ng nilalang. Tumalon siya pabalik. Mabilis na inanda ang sundang. Isang mabilis na hiwa ang kanyang pinakawalan. Napatras ang ungo. Nagtamo ito ng matalim na sugat sa tagiliran. Umangil ng napakalakas. Muling bumuelo ng pag-atake. Bago pa ito makalapit, mabilis na kumilos ang isang anino. Si Manuel. Hawak niya ang isang baston. Kaso nga lang ng iwas-iwas, lumabas ang mahabang itim na tinik na parang matutulis na sanga. Ngayon, Tolome, tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Mabilis na umiwas si Mang Tolome sa unang atake ni Manuel. Pero isang tinik ang humiwa sa kanyang braso. Napangiwi pero hindi nagpatinag. Sa isang mabilis na galaw, lumundag siya papunta kay Manuel at inatake ito gamit ang sundang. Tumama ito sa balikat ni Manuel pero hindi nagtugo. Sa halip ay parang usok lang ang lumabas sa sugat at kagad nagsara. Hindi mo ako matatalo ng ganyan lang, Tolome. Malabong gumana sa akin ang mga bagay na yan. Muli siyang umatake. Pinakawalan niya ang maraming tinik mula sa kanyang baston. Mabilis na parang ulan ng mga sibat. Pilit na iniiwasan ni Mang Tolome ang lahat. Kaso nga lang isang tinik ang tumama sa binti. Napaload siya sandali pero kagad ding bumangon. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Sa isang iglap nagpalit siya ng taktika. Hindi niya na hinayaang mauna sa atake si Manuel. Sa halip siya ang sumugod. Gamit ang buong lakas. Pinakawalan niya ang sunod-sunod na atake gamit ang sundang. Mabilis at walang alinlangan. Nadaplisan si Manuel sa dibdib. Sa pagkakataong ito hindi nagsara kagad ng sugat. Napatras siya at nagulat. Mahusay, may natitira ka pang alas, Tolome. Habang abala si Mang Tolome kay Mang Manuel, lumundag ang ungo mula sa likuran at hinabol siya. Huli na ng maramdaman. Sa isang iglap, lumipad siya sa ere matapos tamaan ng matinding hampas mula sa nilalang. Bumagsak siya sa lupa, duguan at halos hindi na makatayo. Tapos na ang laban, Tolome. Lumapit si Manuel. Itinapat ang baston sa kanya. Mula rito, lumabas ang maitim na usok na unti-unting bumalot kay Tolome. Nahirapan siyang huminga. Pakiramdam niya'y hinihigop ang kanyang kaluluwa. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang langit. Solomon. Sa kanyang isipan, nakita ang mukha ng anak. Ang pangarap niyang magkaroon nito ng ibang buhay. Isang buhay na hindi katulad sa kanya. Sa huling lakas, ginamit ang huling orasyon. Inalay ang kaluluwa sa kalangitan. Nagliwanag ang buong katawan ni Mang Tolome bago tuluyang manlamig. Bumagsak na ang kamay sa lupa.
Tapos na ang laban. Si Manuel, nakangisi habang nakatitig sa bangkay. Ilang sandali pa, tahimik ang buong paligid. Tanging kaluskos ng kanyang mga yapak ang maririnig habang naglalakad si Solomon patungo sa daan sa ilog. Malalim ang iniisip niya. Hindi alam kung bakit parang may bumabagabag sa kanya. Isang malamig na hangin ang biglang humaplos. Kakaiba ang karaniwang simoy. Parang niyakap siya ng hindi nakikita. Bumilis ang tibok ng puso. Hindi maipaliwanag. Pero may nararamdaman siyang hindi maganda. May kung anong mabigat sa dibdib. Napapikit at bago pa namalayan, isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang mata. Tatay? Tatay? Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang lakad niya hanggang sa tuluyang tumakbo. Pagtapat niya sa ilog, biglang lumakas ang hampas ng hangin. Nagsayawan ang mga dahon sa puno na tila ba may gustong iparating ang kalikasan. At doon sa ilalim ng puno, nakita ang isang figura, si Mang Tolome. Halos hindi nakagalaw si Solomon. Nakatayo lang siya. Natulala sa bangkay ng ama. Nanlamig ang katawan. Nanginginig ang mga kamay. Na para bang biglang tumigil ang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi pa rin makapaniwala. Inabot niya ang kamay ng ama. Umaasang may init pang natitira. Umaasang buhay pa. Kaso nga lang wala na. Tay? Tay? Ano nangyari sa'yo, Tay? Wala na si Mang Manuel sa lugar. Iniwan niya ang bangkay ni Mang Tolome. Sa gitna ng pagdadalamhati, may napansin siya sa tabi. Ang baka na walang sungay. Ito ang pinakamalaking alaala na iniwan sa kanya ng ama. Lumapit ito kay Solomon. Inilapit ang ulo nito sa kanya. Tila ba alam ang nangyayari? Hinaplos ito ni Solomon at doon bumagsak ang luha. Tay, pangako, ipag-iiganti kita. Sa kabila ng galit, hindi niya alam kung paano magsisimula. Wala siyang kapangyarihan na katulad ng ama. Walang anting-anting. Kakaunti lamang ang alam sa pakikipaglaban. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin matanggap ni Solomon ang sinapit ng ama. Pakiramdam niya wala siyang direksyon. Laging may lungkot sa mata. Laging may bigat sa dibdib. Isang gabi ay hindi na kinaya. Lumapit sa alagang baka. Ito na lamang ang kinausap. Banak, ano bang gagawin ko? Wala na si tatay eh. Hindi ko alam kung paano may paghihiganti si tatay. Ano pa naman to? Pati baka kinakausap ko. Sumagot ka naman oh. May iniwan ang iyong tatay. Napatras si Solomon. Hindi makapaniwala sa narinig. Ano yun? Nababaliw na ba ako? Lumingon siya sa paligid pero walang ibang tao. Muli siyang napatingin sa baka. Solomon, ako ang nagsasalita. Huwag kang matakot. Naririnig mo ko sa iyong isipan. Hindi makagalaw si Solomon. Hindi alam kung guni-guni ba o totoong nagsasalita ang alaga. Banak? Matagal nang nakatakda ang lahat ng ito. Ang iyong ama, si Tolome, alam niyang darating ang araw. Kaya bago pa man siya lumisan, iniwan niya sa iyo ang isang bagay, isang sandata na makakatulong sa iyo. Hindi pa rin makapaniwala si Solomon sa pagkakarinig.
Anong iniwan niya sa akin? Isang mahiwagang sundang, isang sandata na may baliktaran na talim. Ito ang magiging susi mo sa paghiganti. Pero tandaan mo, Solomon, ang paghiganti hindi lamang tungkol sa galit. Dapat mo itong gamitin sa tamang paraan. Natahimik si Solomon. Marami siyang gustong itanong pero hindi alam kung paanong sisimulan. Teka, kung alam mo mangyayari to, bakit hindi mo tinulungan si tatay? Tapos na ang kanyang tungkulin sa mundo. Pero ikaw ay nagsisimula pa lamang. Tanggapin mo ang tadhana dahil walang sino man ang makakapagpabago nito. Dahan-dahang lumakas ang loob ni Solomon. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, nagkaroon siya ng bagong layunin. Mula ng gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Solomon. Araw-araw, walang patid ang kanyang pagsasanay gamit ang maiwagang sundang na iniwan ng kanyang ama. Sa una ay nahirapan siya. Mabigat ang sandata sa kanyang kamay. Madalas hindi tinatamaan ang inaasinta. Kailangan kong masanay. Hindi ako pwedeng sumuko. Paminsan pa, dumudugo ang kamay dahil sa matalas na talim ng sundang. Pero hindi niya ito ininda. Paulit-ulit niyang inulit ang bawat galaw, bawat saksak, bawat iwas, hanggang sa kusang gumalaw ang katawan nang hindi na nag-iisip. Hindi rin maintindihan ni Solomon. Pakiramdam niya ay merong gumagabay sa bawat galaw. Sa bawat pagsasanay, palagi siyang pinapanood ni Banak. Dumaan ang mga linggo. Nagbago si Solomon. Lumakas ng 10 ulit ang pangangatawan. Tumalas ang pakiramdam. At higit sa lahat, natutunang unawain ang sundang. Isang gabi habang nagpapahinga sa lilim ng puno, nagsalita si Banak. Ito na ang oras. Handa ka na. Sigurado ka ba? Makinig ka na lang. Sa madilim na kagubatan, dahan-dahang gumalaw si Solomon. Kasunod niya si Banak, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa tuktok ng kabundukan, natanaw nila ang isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy. May mga sulo sa paligid at sa harapan ng bahay ay may 2 nilalang na hindi mukhang tao. Ang kanilang balat ay kulay abo. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Mga alagad ni Manuel. Eto na! Eto na! Mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap, lumundag siya mula sa itaas ng puno at sinaksak ang unang nilalang sa leg. Wala itong nagawa kung hindi umatungal bago bumagsak sa lupa. Napalingon ang isa pang bantay. Napasigaw. Kaso nga lang mabilis si Solomon. Isang iwas sa gilid. Isang mabilis sa saksak sa tiyan. Bumagsak ang pangalawang nilalang. Walang sinayang na oras si Solomon. Tumakbo siya papasok ng tahanan. Napakabaho doon sa lugar. Matagal kitang inantay, bata. Mula sa dilim ay lumabas si Manuel. Matanda na ito pero matikas pa rin. Ang kanyang mga mata, kasing itim ng gabi. At sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang nilalang. Isang dambuhalang ungo. May mahabang pangil at matutulis na kuko. Dapat noon pa kita tinapos. Katulad ng ginawa ko sa tatay mo. Nanikip ang dibdib ni Solomon nang maalala ang ama. Hayop ka. Hindi kita bubuhayin. Napasigaw siya sa galit. Sabay sugod kay Manuel. Ngunit mabilis ang matanda. Sa isang kumpas ng kamay, bumangon ang isa pang nilalang mula sa sahig. Isang aswang. Sinunggaban nito si Solomon, pero bago pa ito makalapit,
Biglang sumingit si Banak. Sige na, ako nang bahala dito. Tumalon si Banak. Tinamaan ng malakas sa sipa ang aswang. Sa lakas ng tama ay tumilapon ito ng sobrang layo. Samantalang si Solomon at Manuel nagpalitan ng mabilis na atake. Bawat galaw ni Manuel ay napakabilis, parang anino. Kaso nga lang bawat iwas si Solomon ay nagiging madali dahil sa kanyang pagsasanay. Maaring nakakailag ka, pero hindi ka mananalo. Wika ni Manuel. Sabay hagis ng pulang alikabok sa mukha ni Solomon. Napaatras si Solomon. Nanlabo ang paningin. Sa isang iglap ay nasa harapan niya na si Manuel. May hawak na matalim na itak. Pero sa huling sandali, naramdaman ni Solomon ang sundang sa kanyang kamay. Para bang gumagalaw ito ng kusa. Sa isang iglap lumundag siya at iniwas ang sarili. Kusang gumalaw ang katawan. Buong puwersang itinulak ang sundang. Hindi niya alam kung saan direksyon, pero biglang pumalahaw ang napakalakas na sigaw. Nakita ni Solomon ang sundang, nakatarak sa dibdib ni Manuel. Nanlaki ang mga mata ng matanda, hindi makapaniwala. Bumagsak ito sa lupa. Samantalang si Solomon, nanginginig habang nakatitig sa katawan ni Manuel. Hindi siya makapaniwala na napatay niya ang pumatay sa ama. Samantalang ang alaga niyang ungo, unti-unting naglaho na para bang abo. Natapos na ang paghihiganti, Solomon. Tama ka, kaibigan. Makakapagpahinga na si tatay. Ngayong tapos na ang balakid, maaari mo nang simula ng totoo mong tungkulin. Tungkulin? Anong sinasabi mo? Hindi pinaliwanag ni Tolome ang lahat sa iyo. Meron siyang responsibilidad na kailangang bantayan ng lantawan sa mundo ng mga tao at ng mga elemento't nilalang. Siya ang nagpapanatili ng balanse. At ngayong wala na siya at natutunan mo na ang lahat, ikaw na ang susunod sa tungkulin. Kung yan ang ginagawa ng tatay ko, walang pagdadalawang isip kong tatanggapin. Ako magpapatuloy ng sinimulan niya. Ako magbabantay ng lantawan. Magmula ng araw na yun, hindi na muling nakita si Solomon sa baryo. Marami ang usap-usapan na pumalahaw sa baryo. Nabaliw si Solomon. Nagpakamatay. Samantalang ang iba, lumisan daw si Solomon sa baryo upang kalimutan ang sakit ng nakaraan. Pero isang tao ang nakaalam ng tunay na ginawa ni Solomon at ito ang nagpadala ng kwento sa atin. Si Solomon ay tumira sa kabundukan, binantayan ng lantawan upang mapanatili ang balanse sa mundo ng mga tao at ng mga elemento.